parang marunong ka mag-Thailand. Thailander ka ba? สวัสดีครับไต้ฮับไหมตอนไต้ฮับตอนไต้เก็บเมงต่อวัมไฮวัมไมแกมวัมแมกแกวัมมองตอนวักฮับเมง Anong ibig sabihin nun sa Tagalog? Sa pag-ikse ng ng ibig sabihin sa haba ng sinabi sa Thailand. At pag naman ngayon pagka sinabi nyo sa Tagalog na mahaba, sa Thailand naman ay maiksi. Ang kwentong buhay ko, sir, malalim. Dalawang babae kasi ang sa ate ko kasi ako bunso eh. Ang lalaki naman ay apat kami, paapat sa akin. Pero sa lahat na yon, ako ang pinagwapo. Pinakagwapo. Pinaka. Andito tayo ngayon ulit sa Parisan ng Diskarte, kung saan kwentong buhay, kwentong diskarte. Kasama natin ngayon ang nag-iisang idol na idol, Mulanguton. Sir, isang karangalan na maimbitahan dito sa Parisan ng Diskarte. Maraming salamat po. Isang karangalan din Thank pare you po. na napagbigyan mo kami. Tinawagan ka lang namin kanina, nandito ka na ngayon. Sir, yung bilang isang pribilehiyo baga na maimbitahan dito na tulad nyo ay hindi din natin matatanggihan, no? Dahil sabi nga nila, yung isang exposure din daw bilang isang content creator na kumbaga makita din tayo sa iba't ibang sulok o napapanood sa social media na tulad nito na isang Parisan ng Diskarte, sir. Pero sabi ni Joe, ng antipatiko daw ang Mulanguton. Pero nung nakita ko, hindi naman. Sir, siguro bilang expression lang nila yun sa buhay ko. Pero ang totoong buhay, sir, talaga, ang isang Mulanguton ay, sabi nga ng iba na kung ano na yung isang Mulanguton. Kumbaga sabi nila, sikat. Sabi ko nga, appreciated ko yung sikat eh. Pero hindi ko mai-apply sa sarili ko na yung, di ba sir, ang iba, talagang lumalaki ang ulo. Sabi ko nga, kung ano lang ako dati, yun pa rin ako ngayon. Yun pa rin. Kasi para sa kaalaman, no, may trabaho si Sir Mulanguton pero napagbigyan niya talaga tayo dito sa Manila. Kasi alam ko kung kano ka-dedicate sa trabaho to. Yes, sir. About po sa trabaho ko, sir, yun. Shoutout nyo pala sa aking pinagtatrabahoan ng Ormeco family. Pasensyahan nyo muna kung ako ay naka-absent ngayong araw at grinab ko lang po yung isang opportunity at sana po ay hindi maka-apekto doon sa aking pinagtatrabahuan at yon nga. Baka brand out ngayon sa Mindoro ha? Ikaw masisi ha? Ay hindi naman po, sir. Actually naman po ay kumbaga na didetermine naman nila yung mga problem doon. Hindi naman po talaga doon. Kumbaga yung about sa brownout, sir, yung di ba nabanggit nyo na din. Ngayon ko lang din Sige nga. sasabihin ito. Nung time kasi nun, sir, na ba ngayon, 2026, 2025, kadalasan po nagbabrown out. Ang po kasi natin, sir, ay sa island po kasi tayo. Kumbaga yung supply, limitado. Limitado lang po. Kaya yung trippings, tulad ngayon, pag mga summer, sir, need po talaga niyan ng, kumbaga, sustainable na kuryente. Kasi minsan hindi naiintindihan ng mga kababayan Opo, natin. sir, yan po Lagi ang talaga. sinisisi agad pag brand out or Meco agad. Ang pinapaliwanag ko nga dyan, sir, sabi ko nga, ay maging malawak yung pag-iisip nila. Kasi hindi lahat ng, tulad, sir, papaliwanag ko lang. Halimbawa, yung gasolina ang iyong negosyo, hahayaan mo ba na mawalan ka ng supply ng gasolina? Hindi, syempre. Dahil doon ka kumukuha ng ng pinansyal. Kumbaga, doon ka kumukuha ng kikitain. Kaya sa Ormeco, ang liliwanagin ko din ngayon, ikaw ba na isang distributor ng kuryente, hahayaan mo ba? Kasi produkto mo yun, di ba? Opo, sir. Yun ang tinutukoy ko. Kaya siguro naman bilang isang negosyante o kumbaga kooperatiba, hindi mo namang hahayaan siguro na mawalan. O yun po, sir, ang tinutukoy ko. Kasi bilang isang negosyante, kami din sa Parisan, Opo, hindi opo. namin hahayaan na mawalan ng produkto. Yan. Opo, sir. Yun po talaga yung totoo. So hindi kagustuhan ng Ormeco or sinasadya. Kasi minsan tingin nila, lang daw, humangin lang daw, brand out na, di ba? Yun nga po, sir. Ang po nun, sir, kasi talaga, pag province, tulad dyan, sa mga lang tayo, sa mga generator lang tayo kumukuha. At ang din po natin dito, sir, sa natin, ay more on talaga na, kumbaga, yung halimbawa, yung isang clearingin, kasi madaming sir, hindi ko naman nila lahat, madaming maligalig talaga. Na halimbawa, puputulin natin yung isang puno, ayaw talaga pumayag na may-ari. Kaya yung nagiging cause minsan ng brownout po. Pag humangin, tas tumama sa wire. Yun na po. Nagsushort, di ba? Opo, yun ang trouble po. Shout out sa Ormeco ha. Pwede na natin kunin si Sir Mulanguton na spokesperson. I love you po, Ormeco.
Sir Mulanguton, bigyan para ka maisingit na rin natin, no? Apa. Kasi alam ko proud na proud ka sa family ng Ormeco. Ah, Ano ba yung mga nagiging sanhi? Kasi minsan maraming tanong yung mga kababayan natin pero ang tingin lagi sa Ormeco sinasadya na mag-brand out. opo. Ang ano ko lang po sa lahat ng ating mga kababayan sa Oriental Mindoro, ang masasabi ko lang po, sabi nga nila intentional, no? Yung ginagawa ng Ormeco ng pagbabrown out. Yun po, totoong buhay. Kung kayo po ay makakapagtrabaho o maging isang empleyado kayo ng Ormeco, ang totoong buhay po niyan ay hindi po intentional. Kundi po yan po ay tinatawag nga na, kumbaga, about sa mga trouble, sa mga trippings. Kasi tulad yung makina, hindi imposible yan, sir, na talagang nakasustain lang siya na naka-generate lang talaga na walang sira. Kundi, Nasisira din. opo. Kasi 24/7 yan, Opo, umaandar, sir, di ba? talagang umaandar yan. Kaya hindi din natin maano talaga na sinasabi nating nakasustain yun na naka-generate. Talagang may malfunction po bagay yun. Para sa kaalaman ng lahat, no, si Sir Mulanguton o si Sir Gisril ay isang lineman. Opo, lineman po ako, sir. Isang magiting na lineman. Kaya talagang bilib ako dito na... Salamat po, sir. Hindi ako sanay na hindi to nag-ano eh. Parang marunong ka mag-Thailand. Thailander ka ba? สวัสดีครับไต้ฮับไหมต้นไต้ฮับต้นไต้เก็บเมงต่อวัมไฮวัมไมแกมวัมแมกแกวัมมองตอนวักครับเมง Ano ibig sabihin nun sa Tagalog? Ano po, binabati ko po ng magandang gabi ang ating mga manunood at taga-suporta ng isang mulanguton at parisan ng diskarte. Magaling. Tapos parang minsan nakikita ko sa vlog mo na nagtrabaho ka ba sa Thailand? Actually, sir, hindi naman po. Hindi. Pero marunong ka mag-Thailand, no? Bigyan mo naman kami marunong po ako, sir. konting sample. สวัสดีครับคนไทยครับคนไทยครับเต้นไทยครับมิงว่าไม้แกสโออฟแมกต้นไทยครับมิกต้นไทยฮาวมิงโคโค่ปามิง Grabe. Ano ibig sabihin nun? Sir, ang tinutukoy ko po doon at inilalahad sa inyo ay pagbati ng magandang gabi po. Haba nun? Sir, Yun lang pala ibig hindi, sabihin ganun nun? po talaga ibig sabihin nun, sir. Ha? Sa hinaba-haba, yun lang po talaga ang meaning doon. Sa magandang umaga, ano naman yun? Wamang,ตอนว่ามันห้ำเลยนับแค่ก็ไปก็ว่าวีว่าไม้ก็ตะหบมิง Magandang umaga lang din yun yun. na, sir, magandang umaga yun, natumbok nyo, sir. Yun ang yun ang meaning ng sir sa magandang umaga. Buti na lang, mahirap to kausap sa Thailand, mapapahaba tayo. Pagka ano kasi, sir, pagkahaba ng iyong sinabi, pag-ikli ng ibig sabihin. Pagpahaba, bigyan mo naman kami ng salitang maiksi. Maiksi, ganito, sir, Wamang. Yun. Ano ibig sabihin nun? Wamang. Sana yung pusa nyo, sir. At papakainin ko sana. At kung may pusa kayo, papakainin ko sana. At siyempre, mahilig ako sa pusa. Yun ang ibig sabihin nun? Yun na, sir. Ibig sabihin sa pag-iksi ng ng ibig sabihin sa haba ng sinabi sa Thailand. At pag naman ngayon, pagka sinabi nyo sa Tagalog na mahaba, sa Thailand naman ay maiksi. Ganoon pala yun. Magkaiba talaga ang Magkaiba, culture. sir. Magkaiba yan. Paano ka natuto nun? Actually, sir, I'm born dito na din sa Pilipinas. But nung high school pa lang ako, 4th year siguro, kasi hindi ako nakarating doon sa K-12. Sinasalita ko na yung lingwaheng ganyan. Opo. Sige. Bigyan mo naman kami ngayon sa isang ano ba talaga isang pangalan ng isang mulanguton? Kasi, at saka bakit nag-originate ang isang mulanguton? Sir, ipapakilala ko muna siguro yung sarili ko. Ako nga pala si Gisrel Galario, tubong Mansalinyo, Oriental Mindoro, at ako ay 30 years old na. At nagsimula ang mulanguton, Baby sir. face, ha? Maaga lang nabulok. Ang mulanguton ay hindi pa dapat yan nabuo eh. Ngayon, may grupo kasi po ako, sir. Ngayon, nagsabi siya sa akin na, Kuya, shout out kay Jan Romer, kay Jan Florence sa grupo ko dati na sabi niya, Kuya, paano kaya kung mag-vlog tayo? Pero nung araw na yun, sir, wala pa sa isip namin yun kasi hindi din naman talaga ako marunong maggawa ng page. Opo. Kasi siya, nag-vlog na siya dati. Tapos ako din po, nag-vlog din po ako dati. Tapos nung time na yon, nung mga ilang araw na, nag-recall ulit siya sa akin. Nasabi niya sa akin, Kuya, vlog kaya tayo. Yun na namin naisip, sir. Pero nag-umpisa po talaga kami bilang isang content creator sa, pasintabi po sa pupo ng kalabaw po talaga, sir. Yang sabi nga nila, ano ba yung mulanguton yung hinahagis sa mukha nyo o ano ba yung itinatapon sa mukha nyo? Totoo ba talaga yon? Kasi, sir, ako, ng totoong buhay, ayaw ko mag-ekspresyon
ng piki lang. Kaya kung ano yung Nakita. Opo, kung ano yung nakita ninyo o ano yung nagiging ekspresyon namin doon sa video, totoong nararamdaman talaga po namin Totoo yun. talaga yun. Opo, kasi yung tulad nga yun, sa pupo ng kalabaw, talagang mapapareact ka dahil iba talagang amoy po noon. At saka yung mga video mo kasi may ano din eh, binato pa. Yun po. Talaga, oo. masakit naman. Yun na sir, yung expression baga natin na na kasi masakit talaga sir. Kasi sabi ko nga, more on talaga, ang vlogging talaga sir, scripted na talaga yan. Pero nung yung parating na mga video minsan, hindi mo inasahan yun sir eh. Kaya yun ang makakapag-labas baga ng expression mo kung ano talaga yung nararamdaman mo. Paano ba nabuo ang isang pangalang Mulanguton? Yun, pasintabi po ulit. Nabuo po ito kasi idol din natin, shout out yan, Malupiton. And sa Bisaya kasi ito ay kumbaga mungit o kulangot. Yun ba yun? Totoong term talaga sir. Siyempre bilang hindi lang magiging asiwa dun sa magiging supporters natin, ginawa namin itong Mulanguton sir. Kaya nabuo ang Mulanguton. Opo, sir, Pero Mulanguton. inspired siya kay Malupiton Idol po. Malupiton. O yun po sir. Bigyan mo naman kami pare ng ano ba ang kwentong buhay ng isang Mulanguton? Ang kwentong buhay ko, sir, malalim. Ako ay sa 6 na magkakapatid, ako po yung bunso. At gusto ko lang pong i-express, kumbaga ilahad sa inyo kung anong totoong buhay ng isang Gisrel Galario Mulanguton na ako po ay bunso sa lahat at talagang sir, yung totoong buhay. Sila nanay kasi sir, doon kasi kami nakatira dati sa bundok at talagang nanay ko na nag-aararo yon. Babae yon sir, pero Nag-aararo. sa hirap ng buhay, talagang tinitiis niya yung pag-aararo. Tanim ng ube, luya. Yung tatay ko naman po, isang panadiro, yung sa bakery po. Ang tinatrabahoan niyo po ay sa San Acalino po. Nung araw po sir, ganito, kapag mayroon ka ng bike noon, yung bike na dipadyak at na black and white na TV, masasabi mo sir na may kaya ka na. Nung time naman na yun sir, siyempre bilang may trabaho naman yung mga magulang ko, napoprovide naman nila yon. Pero noon sir, pag bumababa lang kami. Pero ang talaga namin noon, yung tulad yung mga kuya ko, hindi talaga nakapagtapos. Nung time na sir, na kami ay nung dahil nagtira din kami sa Victoria, Calapan. Ngayon nga lang, bahain doon. Kaya umuwi kami ng ulit, bumalik kami ng Mansalay. Doon ulit nagsapalaran. At yun nga, hindi pa yun sir, hindi pa yun talaga sinasabing ahon na sa buhay. Kundi yung sabi ko nga kanina, na naranasan namin mag-uling. Kaya kumapit na nga sir yung uling sa Sa ito ngayon Ibig pinoproblema ko sabihin ngayon. dati maputi yan. Sir, maputi talaga ako dati. Yung bata pa ako. Kaso nga lang sir, siyempre ay uling yon. Talaga siguro yung mga agiw ay kumapit na sa Nga lang na, Wala tayong magagawa. wala na sir. Talagang sabi ko nga, Nay, ano ba talagang hindi na kaya ng brush ito. Scotch Brite, masakit na din sir eh. Ang inaano ko lang sir, sabi ko nga, ito pa sir, ang maganda. Ang lihi kasi talaga sir, totoo yan. Sabi ko kay nanay, Nay, saan ba talaga ako pinaglihi? Kasi sir, Kasi naguguluhan ka na. nag-ano ako ng curiosity sa utak ko. Sabi ko, Nay, saan ba talaga ako pinaglihi? Sabi ni nanay, sa buko, nagbigla akong isip sir. Sabi ko, Nay, buko, ba't ganito ang kulay ko? Ay sabi niya, Toy, wag ka mabigla ha. Inihaw kasi yung buko. Sabi ko, kaya pala Nay dapat hindi ganito. Pero sabi ko sa nga sir, hindi man sa sabi ko, napaka mapalad ko na sana na yung buko hindi na inihaw ni nanay. Unfair ka na, unfair. Ay, sir, talagang sabi ko nga. Pero ang pinagmamalaki ko ngayon, sir, 2 babae kasi ang sa ate ko kasi ako bunso eh. Ang lalaki naman ay 4 kami, pa-4 sa akin. Pero sa lahat na yon, ako ang pinagwapo. Pinakagwapo. Aray ko. Yon, pasensya na muna kung mapapanood nyo man ito ay sinasabi ko sa inyo. Pero pinaglihi sila sa... Sa mga lang sir, mga kawali lang yan eh. Ako ay maigi-igi pa eh. Pag kiniskis mo yung buko na na medyo may uling-uling, puti pa rin ang nun. Talagang sa baga ay hybrid. Pero at least, ikaw yung pinakagwapo. Opo sir, ay talagang sabi ko nga. Pero sir, ang inaano ko lang din ngayon ay kunyari nagla-live ako kasi nagla-live ako sa social media. Nilalait talaga nila ako na maitim nga daw ako, yung bagay masama ding lalaki. Sabi ko nga, yung 30 years old ko nang alam yan. Hindi na bago? Hindi na. Kasi sabi ko nga sir, ang inaano ko lang ay, kaya sir, pag kami tao, inuuna ko agad yung sarili kong laitin. Kasi masakit pag nanggaling sa iba. Nung ibig sabihin, nung kabataan mo, anong mga pinagdaanan mong lait? Pinagdaanan kong lait, sir. Kasi yun, di ba, yung makwento ko lang po, yung about sa history, sir, sa science. Sa science kasi, dyan namumuo yung, di ba, sabi nga nila, ang history kasi ay, ang tao daw ay nagmula sa unggoy. Sa science yun, sa sinsya. Ngayon naman, ang sinasabi ko, yung pagka nag-Homo sapiens, Homo erectus, parang kami bagang sinasampol, sir. O, totoong buhay, sabi ko nga, ay kakaiba ito. Parang, sir, totoong buhay talaga, masakit talaga.
Masakit talaga yon. Ang inaano ko nga, sabi ko ay, pero sabi ko nga, kahit ganun din naman yung pambubuli nila, wala pang kaso dati yung bully At ang ano ko lang din naman ay, ang hinahangaan ko doon sa sarili ko, yung mga magagandang heartthrob doon ay sa akin din nahuhumaling talaga. Yun naman. Aray Kano, ko. kano kahirap na bilang isang, syempre, lumaki ka sa, di ba sa atin sa probinsya? Apo, apo. Tapos yung lugar nyo doon, liblib pa. Opo, sir. Kano kahirap mamuhay doon? Ano sir sobrang hirap kasi nung time na yun talaga sir. Sabi ko nga, tulad yon yung pagka sa tulad na sa ilaw, talagang lampara lang ang gamit mo sir. E di pag gabi, sabi nung hindi ka masyado nakikita. Ayun na sir, napapagkamalang akong haligi minsan Sabi ko nga, bago nung ano na yun sir, talaga totoong buhay to ta. Ikikwento ko lang din yung mga ulam namin sir, yung, alam mo yun sir, yung talbos ng gabi, abalong. Bago yung ano sa amin sir, yung alamang, hindi na niluluto yan, nilalagyan na lang ng kalamansi. Bago nung mga time na yun, nung bata pa ako, wala akong tinilas talaga sir. Kasi sobrang hirap. Yung mga talahib, sobrang tumutusok yan sa paa sir, na sinasabi ko nga, sobrang hirap ng buhay. At sabi pa nga ano ni nanay, may balat kasi ako dito dalawa. Sabi ni nanay, ako daw yung magbubuhat ng kahirapan. Pero doon ko na-realize na sabi ko nga, kumbaga maging inspirasyon din sana ito sa lahat ng... Ako, aminado kasi ako sir na na mahina talaga yung ulo ko. Pero ang diskarte ko nun sir, tumatabi ako sa pinakamahina yung ulo. E di mas matalino ka ng konti. Opo sir, kasi pag true or false, pag sinagot niya ay true, mag-false ka. Ala, susundin mo yun, sir. Ay, madadali. Alam mo nang mahina ang ulo yun Pero pasintabi po kasi may ganun talagang tao, sir, na hindi naman tayo ng lalait. Pero ang sinasabi ko lang, pati sir, nung kapanahunan na yun, hindi ko pinapagana ang ulo ko, yung utak ko, mata. Ibig sabihin, yun yung diskarte. Diskarte ko talaga yun, sir. Yung mata ang pinapagana ko ay talagang A, B, ganyan na, sir. Paano pag halimbawa ganito? A, B, C din ang sagot. Opo. E di syempre, may 3 pang pamimilian. Ayan, sir, opo. Sinagot niya ngayon, B. Ano yung sasagot mo doon? Ang ididiskarte ko naman dun, sir, doon naman ako tatabi sa matalino talaga. Kasi surbula na yun Hindi magmimintis yun, talino yun Nag-aral na talaga yun. Kaya ang gagalingan mo lang talaga doon, yung paggaganto-ganto mo yung pag-left and right ng mata mo. Ibig sabihin, talagang minsan hindi rin puro talino ang... Yan, sir. Yan din talaga sinasabi ko. Hindi lahat. Pero ang ano dun, sir, talino pa rin ang pinagana mo. Talino pa rin. Talino pa rin. Diskarte pa rin Kasi talaga. ngayon ko lang na-realize na pag ang exam true or false, dapat sa pinakamahina ka tatabi. Hindi naman tayo ng lalait, Ng sir. lalait. Pero, di ba, aminado naman tayo na, kunyari, mahina ako, mas may pinakamahina pa. Kaya doon ako tatabi, sir. Para kung ano yung sagot niya, Kung ano yung sagot niya, susundin mo yun. Ay, minsan nga, pangalan mo, nakukupyan niya pa ang isasagot mo yung hindi yung sinagot. Kaya salungat doon, sir. Salungat. Yan na po ang ano ko. May titip ko lang. Sir, maibalik ko lang. Apo, apo. Ano yung mga discrimination mo nung bata ka pa? Discrimination ko, sir, kasi talaga, totoo, sobrang itim ako Yun talaga yung ano ko, yung papayak ako Kasi sir, di ko malimutan talaga yung tulad yan, pagiging maitim. Kasi sobrang payat talaga ako dati. Mismong hindi naman tayo mahal naman tayo yung kapatid natin. Nung magulang, pamilya? Oo, ng pamilya. Pero may time Sa baga school, na... sa school. Oo, yung time baga na, kasi talagang nung grade 1 talaga, sobrang sobrang hina talaga ng ulo ko. Na sa mga quiz na yan, napapaiyak na lang ako, sir, kasi wala talaga masagot Dahil sa hirap ng buhay. Kasi minsan talaga, siguro sa vitamins na din na kinakain, tulad yung tuyo. Ano bang makain? Anong UTI yan wala na ka ng UTI. vitamina na maano talaga dyan. Kasi talagang sa payak na buhay, yun na talagang inuulam, sir. Sabi ko nga, payat, sabi nga mukhang unggoy. Pero yun din yung magiging pananaw mo na Paano mo dahan-dahan tinanggap yung mga Opo, bagay sir. na? Kumbaga, yun na din yung inspirasyon, sir para mabago mo yung ano mo. Kumbaga, doon ka sa nila, kumbaga sa pananaw nila, yun din yung gamitin mong sandata para makasurvive ka man lang doon sa mga panlalait nila. Sa pamilya nyo ba, may paborito at saka may hindi? Sir, sa pamilya ko, lahat naman siguro kami isip ni nanay. Kasi yung kahit sa time na ito, yung may mga edad na kami, tulad yung kuya ko, na hindi naman talaga ma-perfect natin na... Kasi ang tatay ko talaga, sir, nagsisimba yon yung family namin. Lahat yon kinikare talaga ni nanay yon. Kumbaga nakikita namin na... Pantay-pantay. Pantay-pantay, sir. Pero paglabas mo ng bahay, doon na hindi pantay-pantay ang labanan. Yun na, sir. Minsan kasi talaga, para hindi ka lang mabuli, sir, talagang buladas na lang talaga Kumbaga, aangasan mo lang din naman
para hindi ka lang talaga mabiktima ng pambubuli baga sir. So, ibig sabihin, matindi yung dinanas mong pambubuli. Ano lang naman sir, kasi nung mga time na yon, kasi ang ano ko lang talaga, cheerfulness din ako eh, mapalakaibigan din ako eh. Doon ko din siguro na-absorb siguro na, kasi siyempre kung hindi mo din kaibigan yung isa, talagang lalaitin ka talaga nun. At yun nga, yung sa friendship nyo na din bilang pakikisama, talagang nawawala din talaga yung mga time na gano'n na binubuli ka talaga. Ibig sabihin, dahan-dahan na lagpasan mo. Opo, sir. Hindi naman, sir nasa proseso baga. Ay, yung mga kaibigan mo dati, sino mga kaibigan mo? Ganito, sir. Bilang pagpili ko ng kaibigan, sir, Mapili ka rin, ha? Mapili, sir. Kailangan talaga eh. Inaano ko talaga, sir, na mas pangit pa dapat talaga sa akin. Para ako ang maging lutang. Kasi pangit na nga ako bago... Pogi. dapat maging pogi ako dun sa magiging kaibigan Ibig sabihin, pag sa exam, doon ka tatabi sa mahina. Yan na. Pagkakaibigan naman doon Doon ako, sir, magiging palakaibigan sa mas pangit pa sa akin. madiskarte ka, Para, pare. siyempre, sir, ay minsan na tayo maging heartthrob. Ibig sabihin, pare, nung dahan-dahan nung lumalaki ka, saan ka nag-aral ng high school? Ano po ako, sir, nag-aral ako ng high school sa lugar din po namin, sa Barangay Bunbun po. Yun naman po ay yung sentro annex ng Barangay Balugo po. Doon po ako nagtapos ng 4th year. Nung college, Sir, kasi sir, ang pangarap ko talaga nung dati seaman. Ang sabi ko kay nanay, kasi ako talagang sakit din ako ng ulo nung high school eh. Sabi ko, Nay, kung magsisiman ako, bago lulukuhin ko lang din magulang ko, wag na lang. Kaya nag-vocational ako nun, sir. Pagka-vocational ko sa Simeons 1 sa Bansud, nag-aral ako doon 6 months. Yun nga, sinasabi ko nga, sir, na pinapagana ko mata. Hindi talaga yung utak. Kasi wala talaga ako nun, sir eh. At sinasabi ko nga, nakapasa din sa awa ng mga kaibigan kasi nagpapakopya eh. Yun ang napaka-importante doon. Tapos, nung time na nakagraduate ako, yun nga, nag-OJT ako sa Ormeco. Talagang, inano ko, sir, sabi ko nga, dapat ipapasok akong electrician nun eh. pero ibig sabihin, sila nanay mo, willing ka naman pag-aralin ng seaman? Ano din sir, sabi nga nila, itutustos din daw nila ako kahit sobrang hirap. Siyempre nga, bilang anak nangangarap din na kumbaga makatapos. Siyempre bilang isang magulang, hindi ka talaga pababayaan ng magulang eh. Suportado talaga yan sa kung anong pangarap mo. Yun nga lang, naisip ko no na siyempre matigas ang ulo ko. Hindi din talaga naman ako siyempre dapat talino din talagang dyan eh, puhunan eh. Tsaka sa hirap ng buhay. Oo, yun nga lang, wala talaga naisip ko talaga no na talagang mahina din ang utak ko. Kaya nag-vocational na lang ako, sir. Kasi ako dati ganun din eh. Nung nag-aaral ako, ang ginagawa ko naman, pagka normal na araw, late ako pumapasok. Opo. Ang plug ceremony namin, ilan lang kami kasi kami yung mga late eh. Opo. Pero pagdating ng exam, 6:00 pa lang nandun ako. Kasi yung mga katabi ko, ang ginagawa ko, walang tatabi dito Lahat ng alam ko matatalino, dun ko papaupuin sa katabi ko. Sa katabi niyo po. Para siyempre, makakopya ako. Opo. Pero nung dumating na nga ng college, naisip ko parang hindi rin ako papasa ng kung anong kurso. Kaya pinili ko rin mag-vocational. Nag-vocational ako, ang course ko ay automotive. Opo. Pero ano pa yon? Parang hindi pa ako gagraduate sana. Pero siyempre, yung diskarte lang din sa buhay na kailangan lang pakopya-kopya ka rin, siyempre, di ba? So, nakikita ko yung buhay ko sa'yo dati na, kumbaga, hindi naman laging kailangan matalino, di ba? Kailangan lang may diskarte. Yan yung sir, talagang importante. Diskarte din talaga. Kasi ngayon nga, sabi ko nga, hindi ko naman hinahambing yung sarili ko sa iba, sa kaklase ko. Kasi yun sabi ko nga na madaming mas matalino pa sa akin. Tulad yung pinsan ko, yun shout out. Yun nga, may likas talaga na matalino kasi eh. Pero yung hindi ko naman kinukumpara yung buhay ko, talagang may pagkakaiba po. Dahil dati, sir, yung kung dati talaga sabi ko nga, matalino, may future. May future talaga sa buhay. Pero may din naman, siguro waiting lang sila dun sa kung anong kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. kano kahirap na hindi ka binigyan yung payak na buhay nung kabataan? Kumbaga, kung papipiliin ka dati, kano kahirap na mahirap kayo, hindi mo natapos yung mga pangarap mo, kano kahirap na pinagdaanan mo doon?